Hello mga idol, shoutout pala sa iyo idol sa magandang comment na ibinigay mo sa akin at sa mga kaibigan natin dyan na nanonood sa Amerika ay mabuhay kayong lahat. Shoutout din sa mga idol natin na walang sawa sa pagsuporta at patuloy na nanonood sa ating mga recap, ay taos puso akong nagpapasalamat sa inyo. Lumipat ang eksena sa lugar ng Hanam kung saan sina Taekyung at ang Fire King ay naglakbay papunta doon. Dito ay makikita ang mga iba't ibang mga tao na abala sa kani-kanilang mga gawain at ang iba naman ay nagbebenta sa gilid ng bangkita. Makikita rin dito ang mga iba't ibang klase ng mga martial artist na bumibili ng mga pagkain sa isang tindahan. At ang iba naman dito ay bumibili at nagpapagawa ng kanilang mga sandata sa isang pandayan. At sa loob ng isang bahay kainan ay mayroong isang matanda na nagsasalaysay sa harap ng mga tao. Na ang Great Celestial Banquet daw ay tinatawag ding kapistahan ng tagumpay. Nagtanong ang isang lalaki sa matandang nagkwekwento na bakit daw tinawag ito ng ganon. Tumugon ang matanda kung bakit niya naitanong naman ito. Sapagkat ang Great Celestial Banquet ay hindi raw magaganap kung natalo ang Miriam ng gitnang kapatagan. At kung ang mga dakilang martial artist daw noon ay natalo sa mga demonic cult ay hindi raw sana gaganapin ang selebrasyon na ito at marahil na sila daw sana ngayon ay dadalo sa dakilang pagpupulong ng mga demonyo. Dahil dito, nagsalita ang lalaki na nagtanong sa matanda na tama daw ang kanyang sinabi. Nagsalita ang matanda sa harap ng mga tao na magtanong daw sila sa kanya ng anumang bagay kung sila raw ay mausisa, dahil sasabihin niya daw sa kanila ang lahat ng kanyang alam. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay mabilis na nagtaas ng kamay ang isang lalaki upang magtanong sa matanda. Kasabay nito ay mabilis rin na nagtanong ang isa pang lalaki pero sa sandaling iyon ay nagawa siya mabangga ng lalaki na naunang magtanong. Sa puntong iyon ay sinita ng lalaki ang tao na kanyang binangga, kung saan ininsulto niya ito at tinawag na isang unano, wika niyang tanong sa lalaki kung hindi ba niya narinig na nauna siyang magsalita sa kanila. Galit rin na tumugon ang lalaki sa nanita sa kanya at sinabihan siyang hindi siya daw narinig nito magsalita. Wika pa niya na siya raw ay isang bastardong lalaki na nagmula sa sekta ng mga insekto. Dahil dito, siya ay sinuntok ng lalaki sa kanyang pisngi kung saan ang kanyang mga ngipin ay tumalsik at nabasag. Kasabay nito ay nagulat rin ang iba dahil sa biglaang pag-aaway ng dalawa. Sa kabilang banda naman ay nakita rin ng iba ang mga nangyaring gulo sa pagitan ng dalawang lalaki. At dito ay makikita na nabulabog rin ang ibang mga martial artist na nandoon sa itaas ng palapag at inusisa ang mga nangyaring gulo sa ibaba. At habang patuloy ang gulo sa loob ng isang bahay kainan, ay makikita naman ang dalawang negosyante na kumakain sa itaas ng palapag. At ang lalaki na mayroong hawak ng chopsticks ay napamura sa mga martial artist na nagsagawa ng mga gulo sa ibaba ng palapag. Tumugon ang lalaki na kanyang kasama na hayaan na lang daw sila, dahil palagi na lamang daw nangyayari ang mga ganitong bagay. Sumagot naman ang kanyang kasama na may hawak ng chopstick na wala daw problema na sila ay manggulo, pero ang problema daw dito ay nagdudulot sila ng matinding ingay sa paligid. Sinabi din niya na mayroon daw iba't ibang uri ng mga tao ang nagtitipon sa Hanam dahil daw sa Great Celestial Banquet. Tumugon ang lalaki na nakasuot ng kulay orange na tapos na din naman daw ang kanilang trabaho ngayon. At ang tanging kailangan lang nilang gawin ay panuorin ang ritual ng martial artist at kumain ng rice cake. Pero nang ibaling nila ang kanilang mga ulo sa katabing upuan ay napansin nila na mayroong umiinom ng kanilang alak. Kaya't nagulat ang dalawang negosyante at nagkatinginan dahil hindi nila napansin na mayroong tao na umupo sa kanilang tabi. Sinabi ng uminom na napakasarap daw ng kanilang alak. At habang nilulunok ng hindi kilalang lalaki ang kanilang alak, ay tinanong ng isang lalaki kung sino daw siya at kung paano daw siya nakaupo dito nang hindi nila naramdaman. Nagtanong rin ng isa pang lalaki kung bakit niya daw iniinom ang kanilang alak. Tumugon naman ang lalaki na ito raw ay kanyang tinitikman lamang kung talaga bang masarap ang mamahaling alak na ito. Tinanong rin niya ang mga ito kung sila daw ba ay mayroong problema sa kanya. Sa puntong yun ay tumayo ang dalawang lalaki at napamura sa kanilang mga isipan kung ano daw ba ang ginagawa ng bastardong lalaki na ito. Samantala ang batang lalaki na uminom ng kanilang alak ay nakangiti lamang sa kanila. Dahil dito, tinanong siya ng kasamahan ng lalaki kung sila daw ba ay nagkita na noon. Tumugon ang hindi nagpapakilalang lalaki sa kanya na sila daw ay nagkita na noon. Kaya't nagulat ang kasamahan ng nagtanong at tinanong ang lalaki kung kailan at saan daw sila nagkita.
Sa puntong yun ay sinabi ng hindi nagpapakilalang lalaki na nagawa na daw nila magkita ngayon sa mesang ito. Pagkatapos nito ay pinagtawanan siya ng hindi nagpapakilalang lalaki at sinabi niya sa dalawang mga negosyante na pinagtagpo daw sila ng tadhana. At mula daw ngayon ay magiging magkaibigan na daw sila. Naisip naman ng dalawa na ang lalaking ito ay mas bata kumpara sa kanila. At hindi daw bagay na maging magkaibigan sila sa malaking agwat ng kanilang edad. Pero nang sandaling yun ay agad napansin nila ang isang lumang sandata na nakasukbit sa likurang bahagi ng batang lalaki. Kaya't napagtanto ng dalawang negosyante na ang batang lalaki na ito ay isang martial artist. Dito ay iniisip nila na isang pagkatalo daw sa kanila kung makipag-away sila sa kanya. At napagtanto rin nila na masyado raw malayo ang mga mandirigma ng union ng mga ngalakal mula sa kanila. Kaya't hindi daw sila kaagad makahingi ng tulong mula sa kanila. Kaya't sa mga sandaling iyon ay nagdesisyon ang mga negosyante na makipag-usap ng maayos sa kanya. Tinawag rin siya ng lalaking negosyante na kapatid. Tumugon ang batang lalaki na napakaganda raw ng kanyang alias sa pagtawag nito sa kanya na kapatid. Kasabay nito ay tinanong siya ng naka-orange na lalaki kung siya ba ay isa rin daw martial artist. Sa kasunod na galaw ay kinain rin niya ang pagkain na nakahanda sa mesa, kung saan ang buong isda ay kanyang kinuha upang kainin ito. Pagkatapos nito ay sinagot niya ang katanungan ng lalaki na nagawa niya daw matuto ng ilang mga stupidong martial arts. Dahil sa kanyang sinabi ay napaisip ang lalaki na siya raw ay isang mayabang klaseng bata dahil sa pagtawag nito sa martial arts bilang isang stupido. Kasabay nito ay tinanong niya ang lalaki kung siya ba ay bahagi ng gangho, at kung maaari din daw niya malaman kung anong sekta siya nanggaling. At habang siya ay abala sa kanyang kinakain ay tumugon ang batang martial artist na hindi na daw importante yon dahil sila naman daw ay magkaibigan. Iniisip ng lalaki na ang tarantadong bata daw na ito ay sigurado kabilang sa isang walang kwentang sekta. At kaya daw siguro iniiwasan niyang sagutin ang kanyang mga tanong dahil siya ay nanggaling sa mahinang sekta. Nang mapansin nila na mukha siyang nanggaling sa hindi kilalang sekta ay nagpasya silang ipakilala ang kanilang pagkakakilanlan upang balaan siya para tuluyan na daw siyang umalis. At dito ay sinambit ng lalaki na sila daw ay mga negosyante na nanggaling sa Golden Frog Merchant Union. Sinabi din niya na hindi niya naman daw sinasadyang magyabang sa kanya pero isa daw sila sa 3 pinakamalaking union ng mga ngalakal sa lalawigan ng Zhejiang. Inihayag rin niya na malayo na rin daw ang narating nila para ipamahagi ang mga produktong kinakailangan para sa Great Celestial Banquet. Nagpahayag rin ng isa niyang kasamahan na nagdala rin daw sila ng daan-daang mga mandirigma na nagmula sa union ng mga ngalakal. Sinabi din niya na ang mga mandirigma daw na yon ay kasing tapang ng mga tigre at papunta na daw sila dito ngayon. Samantala ang batang martial artist ay nagawa ng ubusin ang kinuhang isda mula sa mesa ng mga negosyante. Dito ay tinitigan siyang nakangiti ng dalawang mga negosyante, kung saan iniisip nila na siguro daw aalis na ang lalaking ito pagkatapos nilang sambitin ang tungkol sa kanilang sekta. Iniisip rin nila na mas mabuti raw na umalis na siya ngayon bago pa siya mabugbog ng kanilang mga kasamahan. Sa mga oras na ito ay nagsalita ang batang martial artist na ang pangalang Golden Frog Merchant Union daw ay narinig na niya kaninang umaga. Sa hindi inaasahan ng dalawa ay bigla na lamang sinambit ng batang martial artist na ang grupo na kanilang tinutukoy raw ang siyang kumuha ng daan-daang mga bandido sa bundok. Kaya't napagtanto ng dalawa na mukhang mabilis raw na lumaganap ang balita sa iba. At mukhang alam din daw ng martial artist na ito na ang kanilang mga kasamahan ay nasa malayong lugar. Sinabi din ng isang negosyante na siya daw ay tama sa kanyang sinabi. Bagamat hindi naman daw talaga nila kinulong sila ay masasabing tinulungan na lang nila ang mga bandidong yon. Nagtanong ang batang martial artist kung ano raw ang kanyang ibig sabihin sa kanyang sinasabi. Sa sumusunod na pag-uusap ay ipinaliwanag ng mga negosyante na habang papunta raw sila sa Hanam ay mayroon daw silang nakita na isang grupo ng mga bandido na may mga basag na binti at nahihirapan. Sinabi din nila na nalaman daw nila na sila pala ay isang kilalang grupo ng mga bandido na may mga patong sa kanilang mga ulo. At ang leader daw nila na si Hook Jongpil na kilala bilang Crimson Slaughter Axe ay isa ng bangkay na walang ulo. Tinanong naman ng batang martial artist kung ano naman daw ang ginawa nila ng mga oras na yon. Sumagot ang lalaking negosyante na noong makita daw nila ang mga bandido sa bundok ay hindi daw nila nakayang patayin silang lahat. Pero hindi rin daw nila basta-basta pwedeng iwanan doon ang mga yon dahil parang iniwan na din daw nila ang pera sa lupa,
sapagkat mayroong mga pabuya raw na naghihintay sa kanilang mga ulo. At ang ginawa daw nila sa mga iyon ay ginapos ang mga katawan nila at dinala sa sangay ng gobyerno. Sinabi din ng isa na mayroon daw kumakalat na mga balita at sinasabi na nanggulo daw sila sa isang kataas-taasang martial arts master o kaya naman daw ay may digmaan sa pagitan ng mga grupong bandido na naganap. Pero inihayag ng kasamahan ng lalaki na malamang isa raw kataas-taasang martial master ang siyang may kagagawa ng lahat. Sapagkat walang sino man daw na isang normal na martial artist ang siyang kayang pumatay sa isang pag-atake lamang sa pinuno ng mga bandido na isa ring peak-level martial artist. Tumugon naman ang lalaki sa kanyang kasama na narinig niya daw sa mga kasamahan ng bandido na ang lalaking gumawa nito daw ay mayroon maraming pabigat na bakal na nakabitin sa kanyang katawan. Pero hindi daw nila masyadong nakita ang mukha niya dahil sobrang dilim daw ng mga oras na yun. Kasabay nito ay mayroong napansin ng batang martial artist mula sa labas ng bintana, kung saan patuloy pa rin sa pagkwento ang lalaki sa kanya. At ayon daw sa kanilang narinig ay bumagsak ang pinuno ng mga bandido sa isang mabilis na pag-atake lamang. Dito ay bigla na lamang tumayo ang batang martial artist sa harap ng bintana at sinambit sa dalawang lalaki na ang kanilang tinutukoy raw na martial artist ay mukhang mas bata pa sa kanilang inaasahan. Kaya tinanong siya ng isang lalaking negosyante kung mayroon na bang tao na sa tingin niya ang siyang may kagagawa nito. At habang siya ay nakatitig sa labas ng bintana ay napatawa na lamang siya dito at sabay sabi na mukhang ang lalaki daw na iyon ay isang pulubi at may gusot-gusot na buhok. Kasabay nito ay tinanong siya ng negosyante kung alam ba niya kung sino ang martial artist na kanilang tinutukoy. At mula sa labas ng bintana ay makikita si Taekyang na naglalakad habang bitbit nito sa kanyang katawan ang mga nakasukbit na bakal. Dito ay makikita na pinagtatawanan si Taekyang sa labas at hinahabol ng mga bata dahil napagkamalan siyang isang pulubi. Iniisip rin ng iba na siya ay nanggaling sa kulungan o baka nakatakas raw sa selda. Ilang sandali nito ay inihayag niya sa dalawang negosyante na ang martial artist daw na kanilang tinutukoy ay hindi niya kilala ang pangalan. Pagkatapos nito ay agad na umalis ang batang martial artist at inihayag sa kanila na ito raw ay aalamin pa niya. Dagdag pa niya sa dalawang lalaking negosyante na salamat daw sa alak na kanilang ibinigay. Ikinabigla naman nila ang agarang pag-alis ng lalaki. At matapos nito ay bigla na lamang naguluhan at nagtataka ang dalawang negosyante sa biglaang pag-alis ng lalaki matapos niyang ubusin ang kanilang mga inumin at pagkain. Kasabay nito ay tinawag ang kanilang pansin ng isang lalaki na nagtatrabaho sa bahay kainan. Dito ay makikita na mayroon siyang hawak na malaking patalim na nanggaling sa kusina, kung saan siya ay nagbabanta sa kanila na mukhang ang tao daw na umalis kani-kanina lang ay kaibigan nila. Wika pa niya na hindi raw nagbayad ang lalaking iyon bago umalis sa kanilang mesa. At habang tinuturo niya ang batang lalaki na umalis, ay nagdulot ito ng pamamawis at pagkabahala sa dalawang mga negosyante. Dito ay sinasabi ng nagbabantay ng kainan na ang bata daw na yon, ay kumuha ng 2 inihaw na pato at 5 bote ng Johnny Walkers na alak. At ang kabuuang bayarin daw nila ay 10 pilak na niyang at 20 bakal na niyang. Sa puntong yun ay makikita na ang lalaki na nagbabantay ng kainan ay nakamasid sa kanilang likuran habang ito ay mayroong hawak na malaking patalim. Kung saan ang dalawa ay takot na nagbubulungan. Wika pa ng isa na mukhang ang kainan daw na ito ay pagmamay-ari ng isang demonic cult. Pinagsabihan naman siya ng isa niyang kasamahan na tumahimik daw siya dahil baka marinig siya nito. Dagdag pa niya na kunin niya na lang ang lahat ng pera na meron siya para mabayaran na nila ito at makaalis. Ilang minuto ay mayroong nagtapo ng isang sisidlan na mayroong laman na pilak patungo sa nagbabantay ng kainan. Kung saan nagawa niyang seluhin ang barya na kanyang itinapon, wika pa niya na siya na daw bahala magbayad sa kinain ng lalaking iyon. Dito ay makikita ang matandang lalaki na umaakyat sa itaas ng hagdan, kung saan ang isa niyang paa na inaapak sa sahig ay isang bakal. Dito ay kanyang sinabi sa tagabantay ng kainan na ang barya daw na yun ay 20 barya ng pilak na niyang. Wika niya na kunin na daw niya dito ang pambayad sa gastusin ng lalaki at ikuha na rin daw sila ng isang tahimik na kwarto. Tumugon naman ang lalaking tagabantay na susundin niya daw ang kanyang utos. Kung saan tinawag niya ang matandang ito na si Master Song. Samantala nagtataka naman ang dalawa kung sino ang matandang lalaki na ito. Ilang sandali ay nilapitan niya ang dalawang negosyante at inakbayan sa kanilang mga balikat. Pagkatapos ay nagsalita siya sa dalawa na sila daw ay mag-uusap tungkol sa lalaki na kakaalis lang sa kanilang mesa.
At dito ay makikita na ang reaksyon ng dalawa ay tila nababalisa sa mga oras na ito. Bumalik ang eksena bago ang mga pangyayari kung bakit nakita natin si Taekyang nang palakad-lakad ng mag-isa kanina. Kung saan inihayag ng Fire King sa bida na siya daw ay aalis at pupunta sa Shaolin Temple. Tumugon ng may ngiti si Taekyang na ito raw ay isang napakagandang ideya. Wika pa ng bida na pwede daw silang maligo ng mainit doon at kumain ng wild green bibimbap, sapagkat hindi raw nila nagawang kumain ito noong nakaraan. Pero inihayag ng Fire King na siya lang daw ang pupunta doon. Kaya't nagtataka si Taekyang kung bakit siya iniiwan ng Fire King ng mag-isa. Inihayag ng Fire King nang dahil daw sa pagkadaldal niya tungkol sa pagpunta sa Great Celestial Banquet noong nakaraang taon, ay kinakailangan niya daw pagdaanan ng sari-saring mga hirap. Wika niya na sa Kaifeng naman daw gaganapin ang laban para sa pagpili kaya't huwag na muna daw sila magkita hanggang doon. Dagdag pa niya sa bida na ibigay niya daw sa kanya muna ang perang nakuha niya mula sa angkan ng Namgang. Tinanong siya ni Taekyang kung bakit niya naman daw kailangan ng pera. Dahil sa kanyang tanong ay sinuntok siya ng Fire King sa kanyang ulo dahilan na siya ay magkaroon ng malaking bukol. Kasabay nito ay sinambit ng kanyang master na kailangan niya daw panatilihin ang kanyang reputasyon bilang Fire King. At ayaw niyang pumunta daw doon na nagmumukhang palaboy. Wika pa niya na kailangan din daw niya magbigay ng alay sa templo ng Shaolin. Kaya't walang magawa si Taekyang at ibinigay ang lahat ng pera na mayroon siya sa Fire King. Binalaan rin siya ng Fire King na papatayin daw siya nito kung pupunta siya doon sa templo ng mga Shaolin, sapagkat ang anyo ni Taekyang ay parang isang kaawa-awang pulubi. Tinanong din siya ng Fire King kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinasabi sa kanya. Tumugon naman si Taekyang sa Fire King ng oo daw. At kasabay nito ay sinasabi din niya sa kanyang isip na ang matanda daw na ito ay isang magnanakaw. At doon nagsimula kung bakit si Taekyang ay parang isang pulubi na palakad-lakad sa lugar ng Hanam. Matapos nun ay naghanap si Taekyang ng isang bahay na matirhan. Kung saan sinabi ng nagpapaupa na wala na daw bakanteng kwarto. Wika pa ng bida sa nagbabantay kung siya ba ay sigurado na wala na ba talagang bakanteng kwarto. Tumugon ng babae na wala daw talaga. Wika pa niyang tanong sa bida kung sa tingin ba niya na siya daw ay isang sinungaling. Sinabi naman ni Taekyang na huwag daw siyang ganito sa kanya dahil isang kwarto lang naman daw ang kailangan niya. Wika pa ng bida na mayroon naman daw siyang pera. Kasabay nito ay kinuha ni Taekyang ang pera at iniabot sa babae, kung saan ang masangsang na amoy mula sa barya na kanyang kinuha ay umaalingasaw. Sinabi din ni Taekyang na ito raw ay isang tunay na pera at kung gusto niya raw makasigurado ay maaari niya itong kagatin. Pero napa-atras naman ang babae at sinabi sa bida na ang barya daw na hawak niya ay kakakuha niya lang sa kanyang brief. Kaya't dali-dali namang pinunasan ni Taekyang ang barya at tumawa sa babaeng nagbabantay. Inihayag rin ni Taekyang na tinatago niya daw kasi sa loob ng brief ang pera na ito para hindi daw mawala. Dahil dito, siya ay sinigawan ng nagbabantay sa paupahan at pinaalis sa loob nito. Bumalik sa kasalukuyan kung saan si Taekyang ay palakad-lakad sa labas ng kalsada habang bitbit niya pa rin ang mga bakal sa kanyang katawan. Dito ay sinabi ni Taekyang sa kanyang isip na alam niya daw na maraming tao na nandito dahil sa Great Celestial Banquet, pero nagtataka siya kung paano naman daw walang bakanteng kwarto sa ganito kalaking lugar. Kaya't napag-isipan ni Taekyang kung kailangan ba niyang maligo sa batis na malapit dito upang siya ay tanggapin sa mga bahay paupahan. Ilang sandali ay mayroon siyang narinig na isang malakas na boses na tumatawag mula sa kanyang likuran. Pero naisip ni Taekyang na mukhang hindi naman daw siya ang tinatawag ng lalaking ito, sapagkat sino naman daw ang magkakainteres sa tulad niya na parang isang kaawa-awang pulubi. Ngunit sa mga oras na yun ay tinawag siya ng lalaki at tinutukoy ang mga bakal na nakasukbit sa kanyang katawan, kaya naman napatigil si Taekyang sa mga oras na ito. Dito ay lumingon si Taekyang sa lalaking tumawag ng kanyang pansin mula sa likuran. Kung saan tinanong siya ni Taekyang kung siya ba ang kanyang tinutukoy. At dito ay bumungad sa harapan ni Taekyang ang isang batang lalaki. At sa puntong yun ay tumugon ng nakangiti ang lalaki kay Taekyang at sinambit sa kanya na siya daw ang kanyang tinutukoy at tinatawag. Nagtanong si Taekyang kung kilala ba siya nito. Sumagot ang lalaki na hindi daw, kaya tinanong siya ulit ni Taekyang kung bakit siya tinawag nito. Nagsalita ang lalaking martial artist kung alam ba niya ang sinasabi nila tungkol sa kapalaran. At dito ay kanyang inihayag sa bida na maging magkaibigan daw silang dalawa.
Kasabay nito ay iniabot niya ang kanyang kamay sa bida para ito ay mag-shake hands. Nagsalita naman si Taecyeon kung anong kapalaran daw ang kanyang mga pinagsasabi at magkaibigan na sinasambit, dahil hindi naman daw sila magkakilala dalawa. Iniisip rin ng bida na ang taong ito ay napaka-sobrang kampante sa sarili at palakaibigan. Tumugon naman ang batang martial artist at inihayag sa bida na nagawa na daw nila mag-usap ngayon, kaya't hindi na raw yun mahalaga kung hindi man sila magkakilala. Kaagad namang napansin ni Taecyeon ang aura ng lalaki at napagtanto na isa rin siyang peak-level martial artist. Iniisip rin ni Taecyeon na siya raw ay nasa edad na 20 taong gulang pa lang, kaya't napahanga si Taecyeon sa kanya. Pero sa tingin ni Taecyeon ay mukhang ordinaryong tao lamang siya sa kanya, o baka ganito lamang ang tingin niya sa kanya dahil napapalibutan na daw ang bida ng mga halimaw na martial artist. Sinabi ni Taecyeon na wala daw siyang kailangan sa kanya kaya't maaari na daw siya magpatuloy sa kanyang paglakad. Sinabi ng batang martial artist na huwag daw siya maging malamig sa kanyang kaibigan. Kaya't sa puntong yun ay nagtanong si Taecyeon kung maaari daw ba siyang kausapin nito ng normal. Nagagalak namang sambitin ng batang martial artist na oo at syempre naman daw. Sa susunod na segundo nito ay nilapitan siya ni Taecyeon sa kanyang mukha, kung saan sinabi ni Taecyeon sa kanyang harapan na siya daw ay punyeta at hinayupak na bastardo ay umalis na. Sa oras na ito ay nabigla ang batang martial artist sa biglaan na pahayag ni Taecyeon at pagmumura sa kanya. Kung saan halos 1 minuto siya na hindi gumagalaw sa kanyang tinatayuan dahil sa pahayag ng bida sa kanya. Kasabay nito ay dinuraan ni Taecyeon ang paligid at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ilang saglit ay mabilis siyang lumapit sa bida at tumugon na napalayo daw ang isip niya ng sandali dahil hindi pa daw siya nakakarinig ng ganitong klaseng mga agresibong salita. At wika niya na ganito pala ang pagiging magkaibigan. Inihayag naman ni Taecyeon na siya daw ay umalis na habang siya ay nagiging mabait pa sa oras na ito. Habang patuloy silang naglalakad sa kalye, ay agad na inihayag ng batang martial artist sa bida na narinig niya daw na pinatay niya ang Crimson Slaughter Axe sa isang pag-atake lamang. Dahil dito, nagtanong si Taecyeon sa kanya kung paano daw ba niya nalaman yon. Ipinaliwanag ng batang martial artist na narinig niya daw ito mula sa mga mangangalakal ng Golden Frog, kung saan sinabi daw ng mga natitirang bandido na ang gumawa daw nito ay isang tao na may mga bakal na nakasukbit sa kanyang katawan. At sa mga sandali daw na yun ay nakita siya nito na naglalakad sa kalsada, kaya't naging interesado daw siya sa kanya kaya napagpasyahan niyang sundan siya nito. Dito ay napagtanto ni Taecyeon na ang batang lalaki daw na ito ay isa ding interesadong tao. Sa puntong yun ay tinanong siya ng batang lalaki kung sino daw ang pangalan niya. Tumugon ng bida na ang pangalan niya daw ay si Jin Taecyeon. Tinanong siya ng lalaki kung siya ba ay nanggaling sa pamilya Jin ng Taiyuan. Kaya muling tinanong ni Taecyeon ang lalaki kung kilala ba siya nito. Sumagot ang lalaki sa bida na syempre naman daw, sapagkat narinig niya na daw ito ng maraming beses na ang Hidden Dragon ng Shaanxi ay naging isang disipulo daw ng Fire King. Dahil sa kanyang sinambit ay napag-isipan ni Taecyeon na tila kumalat na daw ang balita habang siya ay nasa bundok ng guhuwa ng halos 1 taon. Sa mga oras na ito ay tinanong siya ni Taecyeon kung sino ba siya. Sa kasunod nito, ay inihayag ng batang martial artist na ang pangalan niya daw ay si Jong Richu at siya daw ay nanggaling sa Yunnan. Hindi niya daw masabi kung anong sekta siya nanggaling dahil na rin daw sa ilang mga kalagayan. Pero sigurado daw siya na narinig na niya ang palayaw na Ever Victorious Sword. Humingi naman ng pasensya si Taecyeon dahil hindi pa niya daw narinig ang palayaw na ito. Sumagot naman si Jong Richu na okay lang daw yon dahil naiintindihan rin niya naman daw ito. Ilang sandali ay tumawa ng napakalakas na tawa si Jong Richu at sinabi sa bida na siya lang daw ang nag-isip at gumawa ng palayaw na yon, kaya't walang sino man ang nakakaalam pa nito. At siya daw ay isang swordsman na laging nagwawagi sa laban, tinanong rin niya si Taecyeon kung astig ba ng palayaw niya. Dito ay naiinis si Taecyeon sa kanya, kung saan iniisip ng bida na siya daw ay isang tunay na baliw. At dapat sana daw ay hindi niya nalang tinanong kung sino siya, at ginamit niya na lang ang chi sense niya para usisain siya at pagkatapos nun ay umalis na lang sana siya agad. Sa mga sumunod na galaw ay nag-alok si Jong Richu sa bida na mag-inuman daw sila upang ipagdiwang ang kanilang bagong pagkakaibigan. Tumanggi naman si Taecyeon sa kanyang alok at inihayag na wala din naman daw mga bakante ang mga restaurants na nandito sa tabi. Sumagot naman si Jong Richu na mayroon daw siyang nalalaman na lugar na pwede nilang puntahan.
Wika pa niya kay Taekyang na siya daw ang magbabayad doon dahil magkaibigan naman daw sila. Itinaas ni Taekyang ang kanyang palad at inihayag kay Jong Richu na siya daw ay tumigil na. At wala din daw siyang balak na maging magkaibigan silang dalawa. Dagdag pa ni Taekyang na siya daw ay umalis na dahil abala daw siya sa mga araw na ito. Dito ay makikita na tuluyan ang umalis at tumalikod si Taekyang sa kanya. Kung saan si Jong Richu ay nagtanong sa bida kung saan daw siya pupunta. Tugon naman ni Taekyang sa kanya na wala na daw siyang pakialam doon at huwag na daw siya sundan nito. At habang palayo na ang distansya ni Taekyang mula sa kanya ay inihayag ni Jong Richu sa bida na sagutin niya daw ang panghuli niyang katanungan sa kanya. Dito ay tinanong niya si Taekyang kung saan daw ba siya pupunta upang magkita sila muli sa susunod. Sa oras na ito ay sinagot ng bida ang kanyang tanong at sinambit kay Jong Richu na siya daw ay pupunta sa Great Celestial Banquet. Kung saan nagawa ni Taekyang tumakbo ng mabilis upang iwanan si Jong Richu. Kasabay nito ay nagmuni-muni si Jong Richu tungkol sa Hidden Dragon ng Shaanxi na si Jin Taekyang. Pagkatapos ng lahat ay tumungo siya sa isang bahay pahingahan. Kung saan ang tuluyan na kanyang pinasukan ay ang paupahan na pinuntahan ni Taekyang kanina. Dito ay makikita na malugod na binati siya ng nagbabantay. Habang si Jong Richu ay nagtatanong sa babae kung mayroon pa bang bakanteng kwarto. Tumugon naman ang babae kay Jong Richu na syempre naman daw, wika pa niya na marami pa daw bakanteng kwarto sa kanila. Dahil dito, tumawa ng malakas si Jong Richu dahil naalala niya ang sinambit ni Taekyang na wala na daw mga bakanteng kwarto sa lugar na ito. Samantala, lumipat ang eksena sa tindahan ng mga damit ng pamilyang Hyuk. Kung saan makikita sa loob nito na mayroon isang babae na nagsusuot ng isang magarbong damit na kumikinang sa ganda. Sinabi ng babaeng nagbebenta sa loob na napakaganda niya daw sa damit na ito. At para daw siyang isang anghel sa suot na ito, samantala pinupuri naman ng lalaki ang kanyang girlfriend na ang ganda niya daw. Ilang sandali ay mayroong napansin ng babae sa loob na may taong pumasok. Kung saan matapos niyang lingunin ito sa tabi ng pintuan ay bumungad sa kanyang harapan ang mabahong amoy at mukhang pulubi na pagmumukha ni Taekyang. Kaya't agarang nataranta ang nagbabantay na babae sa kanya at iniwika sa bida na hindi daw siya maaaring pumasok dito. Wika pa niya na dapat daw mahiya naman siya ng kaunti sapagkat namam-alamos lang naman siya dito sa loob. Kaya't agaran niyang pinalaya si Taekyang sa loob ng kanyang tindahan. Dito ay makikita na pinagtutusok-tusok siya ng babaeng nagbabantay dahil nangangamba siya na baka wala ng mga tao ang papasok sa kanilang tindahan. Inihayag naman ni Taekyang sa babae na tama na daw ang pang-aalipusta niya sa kanya. Dahil mayroon naman daw siyang dalang pera at naghahanap lang daw siya ng mga bibilhing damit dito. Sa puntong yun ay iniabot ni Taekyang ang barya na kanyang hawak at sinambit sa babae na tama na daw ang pagturing sa kanya na isang pulubi. Ilang sandali ay umaalingasaw ang mabahong hawak na pilak ni Taekyang sa harap ng babae. Kaya napatakip siya ng kanyang ilong at tinanong si Taekyang kung ano naman daw ba ang mabibili niya sa isang pilak na niyang. Nagtaka naman si Taekyang kung bakit bigla na lamang nagmahal ang mga damit ngayon. Kasabay nito ay itinuro ng babaeng ginang ang karatula sa kanyang tindahan na ang damit daw para sa mga martial artist ay naging 2 pilak na niyang na daw. Dahil dito, nagulat si Taekyang sa biglaan na pahayag ng babae, kung saan hindi siya makapaniwala na bigla na lamang tumaas ang halaga ng bentahan ng mga damit. Sinabi ng babaeng ginang sa bida na kahit daw ang pang-ilalim na damit ay mahirap nang mabili sa halaga ng pilak na kanyang dala. Sapagkat ginagamit lang daw nila ang pinakamataas na kalidad ng tela at ang damit daw ng mga martial artist ay gawa daw nila sa seda. Pagkatapos, inihayag ng babae sa likod na marahil ang bida daw ay isang pulubi at mukhang kaawa-awang tao. Tumugon naman sa kanya ang kanyang boyfriend at sinabi na tama daw siya. At sa tingin niya daw ay magaling lang daw ang lalaking ito sa pagiging trabahador. Kaya tinanong niya ang kanyang girlfriend kung gusto ba niyang kunin na lang nila ang lalaking ito upang gawin nilang alipin. Kasabay nito ay narinig ng bida ang kanilang mga pinagsasabi. Kaya't sa puntong yun ay nagalit si Taekyang at sumigaw sa harapan ng magsyota at sinambit kung sino daw ang pulubi na kanilang tinutukoy. Dahil dito, nagdulot ng pagkabigla sa kanilang mga mukha ang biglaan na pagsigaw ni Taekyang. Pagkatapos magwala ni Taekyang sa tindahan ay agad na sinabihan siya ng babaeng ginang na siya daw ay isang bastardong lalaki. Kaya't dali-dali niyang pinatunog ang kanyang maliit na kampana para tawagin ang kanyang taga-bantay ng tindahan.
Ilang sandali ay bumaba na sa hagdan ang ilang mga tauhan ng tindahan na nagbabantay sa tindahan na ito. Kung saan mayroon silang dala na malaking pamalo sa kanilang mga kamay. Dito ay bumungad sa harapan ni Taekyang ang tatlong mga malalaking lalaki na may hawak ng kanilang mga pamalo na siyang bumaba mula sa itaas ng palapag. Pagkatapos nito, ay binyantaan nila si Taekyang at tinawag na isang pulubi. Sinabi din nila kung paano daw siya naglakas loob na maghasik ng gulo dito sa loob ng tindahan nila. Sa mga oras na ito ay hindi nagustuhan ni Taekyang ang pagtawag nila sa kanya na pulubi. Kung saan makikita sa mukha ng bida na siya ay galit na sa kanila. Inihayag rin ni Taekyang na siya na daw siguro ang pinakabuisit na customer na makikita nila. Ilang saglit ay sumigaw si Taekyang na hayaan daw siya nila na kausapin ang may-ari ng kanilang tindahan. Sa puntong yun ay bumaba na ang may-ari ng tindahan at nagsalita sa bida na mukhang nasisiraan na daw siya ng bait. Sinabi din niya sa ating bida na alam niya din daw na marunong siya ng ilang mga martial arts. Pero hindi daw yun rason upang magwala daw siya sa loob ng kanyang tindahan. Binalaan rin niya ang bida na lumayas na daw siya dito kung ayaw niya daw makakita ng maraming dugo. Samantala napansin ng bida na mukhang pamilyar ang boses na ito, kaya sumagot si Taekyang sa kanya na ano naman daw ang gagawin niya kung hindi daw siya aalis dito. Sa mga oras na ito ay napabuntong hininga ang may-ari ng tindahan. At pagkatapos nito ay nagbabala siya sa bida na kung sino man daw siya na hindi kilala at walang pangalan na martial artist ay tiyak na mananagot daw sa kanya ngayon. Sinabi din niya na ang kabayaran daw ng walang takot na kahambugan niya ngayon ay kamatayan. Kung saan makikita na nanlilisik na ang mga mata ng may-ari ng tindahan habang nakahawak ito sa kanyang sandata. Sa puntong yun nagsalita si Taekyang sa may-ari kung maaari daw ba siya magtanong ng isang bagay sa kanya. Kasabay nito ay inilabas na ng may-ari ng tindahan ang kanyang matalim na sandata, kung saan inihayag niya kay Taekyang na maaari niya daw itanong ang bagay na yon, sapagkat ito na raw ang huling salita na kanyang masasambit. Sa mga sandaling yun ay tiningnan siya ni Taekyang ng mabangis na tingin habang ang lalaki naman ay hindi rin nagpatinag sa tingin ng bida. Sa mga oras na ito ay nagtanong si Taekyang sa lalaki kung siya ba si Hyuk Mujin. Dagdag pa ng bida sa kanya kung tama ba ang kanyang hula. Sa susunod na minuto ay bumungad sa harapan ni Taekyang ang pagmumukha ni Mujin, kung saan siya ay gulat na gulat habang tinatanggal ang kanyang salakot. At ang kanyang tugon sa pulubing kaharap niya kung siya ba ang kanyang squad leader na si Jin Taekyang. Nagsalita ang bida kay Mujin na siya daw ay bibigyan niya lamang ng 3 segundo upang gawin ang karaniwang ginagawa niya habang siya ay nakaharap sa kanya. Pagkatapos nito ay mabilis na iniutos ni Taekyang kay Mujin na itapat niya daw ang kanyang ulo sa lupa na mabilis namang sinunod ni Mujin nang walang reklamo.